Kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Ito nga masakit, Mr. Chair. Yung biktima, ang makukulong pa ng di oras. Sana, ma'am. Ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo. Biniktima nyo na nga, bibiktima nyo pa sa pamagitan, ipakukulong nyo. Sasampahan nyo ng kaso. Unang-una, illegal entry. Tapos pangalawa, Mr. Chair, kukwento ko na, nakabonet mga hinayupak na to. At sabi pa ng kanilang hepe, nung makausap ko, sabi ko, bakit nakabonet yung mga pulis nyo? Alam mo, sabi niya, kasi mainit dito sa Bulacan eh. Pati ako nga, nagbobonet ako eh. Recorded yan. Sinabi ng stupidong hepe ninyo. You can't deny anymore. Kahit na nasa korte ito, kasi recorded yan eh. Kaya rin kayo nakabonet, kasi pinapayagan ng hepe ninyo na magbonet kayo sa operation dahil mainit daw. Imagine that kind of excuse, Mr. Chair. Ikaw po... Ano itong hepe? Ano itong hepe? Oh. Sir, kasama dito, sir. Upo ka dito. Itong masakit, Mr. Chair, eh. Biniktima na nga, nabugbog na nga, nakulong pa, at ipakukulong. Kasi, Mr. Chair, sabihin ko yung what transpired after that. So, nagkaroon ng commotion because nabulaga yung may-ari ng bahay. Sino kayo at wala kayong hawak na dokumento and all. At nakabonet kayo. So, pumalag, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, baka ito akyat bahay. So, dinampot po, sino dinampot dito? Si Mr. Vicente, at dinala po sa kulungan dahil resisting arrest daw. Or dahil, anong tawag nun, yung direct assault or something. Direct assault. Kinulong po siya. Ngayon, binisita po siya, sino yung anak niya, si Mr. Vicente. Karapatan niya bisitahin yung kanyang tatay. Pagdating po doon sa kulungan, pati itong si Mr. Julius Vicente, kinulong din ng mga hinayupak. Sana ma-pitch. For what reason? Bakit yung kinulong yung bisita? Sino nagkulong nun? Sino nagkulong? Inaresto po namin sila at may probable cause po yung pagkaka-aresto namin. Actually po sir, undergoing po yung trial. Lakasan mo boses mo. Huwag kang mahiya kung totoo yung sinasabi mo. Lakasan mo yung sinasabi mo. Your Honor, isang legitimate police operation po yung nangyari. Inaresto po namin sila at ongoing po yung trial para po sa kaso na isinampa namin. How can you say it's a legitimate operation? Number one, you were not wearing proper uniform and you were wearing bonnet. Natural, yung tao na pinasok nyo dahil wrong information binigay sa inyo at the wrong house at wala kayong dalang search warrant in the first place, dapat hindi nyo pinasok yon. Illegal entry yon. Number two, wala kayong body camera. Number three, hindi nyo sinabi kung sino ang i-purpose na pagpunta nyo doon. Number four, nanampal kayo. Natural, papalag yung sinampal ninyo. Gawin mo sa bahay ko yan. God forbids. Hindi nyo kayang gawin yan sa mga taong alam nyo papalag at may kakayang pumalag. Ginagawa nyo kasi mga pobre. Gawin nyo kayo sa bahay ni Senator Bato de la Rosa yan. Pasukin yung bahay ni Senator Bato, tapos sabihin nyo, search warrant para kay Juan de la Cruz. Baka niratat kayo ni Senator Bato. Gets mo? Kaya nyo nagawa dito kasi alam nyo, walang kakayang lumaban. Pobre. Ang masaklap, pinasok nyo na nga, ginawa nyo na po ng illegal, biniolet nyo ng kanyang karapatan, at ngayon, kasampang pa ng kaso, ang kapal na mukha mo. Ang kapal na mukha mo, hinayupak ka. Napakakapal na mukha mo, ganyan. Comsec, you delete those words, ha? Yung, I'm sorry, Your Honor. Your Honor, kasi alam na alam ko itong kaso. Lumapit sa akin yung mga victims, Your Honor. Ito po, okay, pakisagot na lang. So, dumalaw itong si Mr. Julius Vicente, ikaw na magkwento. So, nasa kulungan na po yung papa mo, di ba? Opo. Dumalo po kayo. Opo. Tinanong ko po kung nandun po ba talaga dinala tatay ko. Tapos,
ginawa po nila, binitbit po nila ako. Anong rason? Bakit daw ka kayo Hindi ko nga binibit? po alam kung bakit. Ha? So nakakulong ka? Kinulong po nila ako. Nakailang araw ka sa kulungan? Sa linggo din po. Bakit ka nakalabas? Nag-bail po. Nag-bail ka? Opo. Por anong kaso? Direct assault po. Nakipagsuntukan ka sa mga pulis doon sa loob ng istasyon? Magagawa ko po ba yun? Ang lalaki ng mga katawan po niyan. Bakit naman dali ka sa... Kaya Mr. Chair, mapapamura kayo. Pumunta lang itong pobre para hanapin yung kanyang tatay kung nandun nakakulong. Of course, pwede ba siya mag-direct assault? Istasyon ng pulis yun. And then, kinulong siya, kinasuhan ng direct assault. Sino nagkulong sa'yo? Si Yung Bernardo kalbo. Ay, yung ano, walang buhok. Dinadamay mo pa ako dito, Mr. Juan, ha? Bernardo. Hindi, ito ha. This is investigation in aid of legislation. Kahit na ongoing na yung kaso nyo sa korte, lahat ng tatanong dito sa inyo para dito sa kaso na ito, in aid of legislation, kung hindi naman incriminating sa'yo, you can answer the question. To give clarity, para sabihin ng tao na wala kang tinatago. Nakakaya naman naka-uniforme ka, tapos puro ka lang dyan na invoke my right to against self-incrimination. Tapos ang tanong naman is, hindi naman makaka-incriminate sa'yo. Ito yung mga factual questions kung leading to that, incident. Yun lang naman Yes, ang Your matanong Honor, dito. sir. Hindi ka naman didiin dito. So, sagutin mo lang kung anong... Your Honor, allegation po nila yun, yung pagkaka-aresto po sa kanila sa site, yun po ang nasa affidavit at yun po ang tunay na nangyari. Hindi, ganito. Pinapit na naman ang basihan mo sa pinapit. Yung, mamaya na yan. Tanongin lang muna kita dito. Wala akong pakialam doon sa ama. Ha? Yung anak na pumunta sa estasyon, bakit nyo kinulong? Wala pong katotohanan yun, Honor. Sa site po sila na-aresto. Saan? Sa site po, malapit po doon sa pinangyarihan ng assault nila sa amin. Pati itong anak na bumisita sa Yes, estasyon? Your Honor. Oh, so doon ka daw sa set na Hindi po, Your Honor. Kita naman po sa CCTV po yun. may CCTV kayo? Opo, Na hindi ka hinuli doon sa Opo, site? Hindi po, siya lang po. Siya lang. Tatay ko lang po yung hinuli nila. Mr. Chair, i-contempt natin to. Mrs. kung mapakita natin sa CCTV na hindi ka sa site. CCTV, tingnan mo natin. Pakita sa CCTV, I want to put this guy in contempt. Bali po yung hawak ko pong video po na tatay ko lang po hinuli, tapos nandun po ako na papaalis pa lang para sundan po ang tatay ko. Okay. Pwedeng pakikwento, Sir Vicente, yung pangyari. Yes, Chairman. Ako nga pala si Rogelio Vicente. Nung araw pong yun, nung pumunta po sila ron, nanonood po ako ng TV, balita, hapon. Ngayon, may natidinig po akong nag-uusap dito sa may kusina ko, na si Bernardo, kausap yung anak kong lalaki na nagluluto. Nung bumaba yung informer, sabi ko, hoy, bakit nandiyan ka sa loob? Sino ka ba ako? Paglabas ko po, tsaka lumabas to si Bernardo. Ay ko, sir, bakit, sir? Hindi ko po ba alam na pulis sila. Sabi nila, mga pulis kami. Ba't nyo pinatakas yung hinahanap nila? Pero sir, nakasibilyan sila, no? Opo. At nakabonet. Opo, nakaganon po sila ng ano. Yes, sir. Nakasaklop po sila. Kaya lumabas po ako. Doon na po kami nagkaroon ng kuwanan, harangan, ng emosyon. Inarang mo. Inarang mo. Hindi po, kinakausap po sa labas, wala pong sila ho yung nangaharas talaga. Pero Gusto yung hinahanap nila na suspect nandun sa loob ng bahay mo, wala po, hindi po namin kilala yun eh. hindi nyo kilala. Hindi po namin kilala. Wala doon sa loob. Opo. Kami-kami lang po nung nandoon, yung anak ko nga lang po, tsaka yung mga apo ko. Okay. Tsaka yung hinahanap po nila, hindi ko namin kilala yun eh. Kahit mga kapitbahay ko nga namin, hindi ko kilala yun eh. Tapos po, So, ilan sila? Dalawa lang siya? sila po, bali, 3 po sila, tsaka 2 informer. Yung informer sa civilian, Opo. kilala mo yun? Hindi ko po kilala yun eh. Pero namumukhaan ko po. Thank you. Okay, pagkatapos po,
So nagkaroon ng komosyon. Opo, nagkaroon una ng komisyon na dahil Sino pong nauna na naging pisikal? sila po, kasi gusto nilang pumasok uli sa loob eh. Hindi ko na nga po pinayagan dahil kalalabas lang po nila eh. Pumasok na sila. Opo, kausap niya na po Ngayon, yung anak kalalabas ko lang eh. nila, gusto pumasok ulit. Opo, Bakit gusto pumasok ulit? Galing na sila sa loob. pinatakbo ko raw po yung yung hinahanap nila. Wala naman tatakbuhan sa loob, kundi sa terrace lang. Okay. Nasa labas yung mga pulis niya. Kaya nung hinarang niyo po, anong ginawa? Inano niya po ako, tinutulak niya po ako hanggang sa nakaano po kami sa gilid na nakatutok yung CCTV. Doon niya po ako pinatapan na ginano niya ako eh. Ginaganon ka niya po. Opo, tapos yung manugang ko, hinarang siya, inaawat ako ng manugang ko, sinampal niya yung manugang ko, tsaka yung anak ko eh. Anak kong babaeng tomboy eh. Yung manugang niyo, Pinaguntog ko kami. pinaguntog. Naguntog kami niyan eh. Yung manugang ko. Manugang mo, pati ikaw, pinaguntog yung ulo. Ganun kami. Tapos nanampal pa ng Ng anak kong tomboy. pagkatapos po. Talagang sinaktan ho kami. Tapos nung napasok ako dito sa may gilid naman na hindi natapat ng doon naman ako pinusasan. Pagkapos Saan kasalanan daw po nung pinusasan kayo? Wala ho ba siyang binasa sa inyo ng Miranda rights na may karapatan wala po, wala. et cetera? Doon na lang Wala. po sa munisipyo na lang po. Basta't pinusasan ka, walang Opo, sabi-sabi. wala. Matapos kayo pusasan, ano pong sabi sa inyo? Dinala niya na ako sa may munisipyo. Pagdating sa munisipyo, ano pong nangyari? Hindi sinabi sa inyo kung bakit Wala pa po sila sinasabi. Basta sabi nila, yung kakasuhan na lang daw nila kami. Hindi sinabi sa inyo kung anong kaso, bakit ka nandun sa munisipyo? Presinto? Pero asol nga daw po eh, na paglaban sa kanila eh. Tinadyakan ko raw po sila eh. Tinadya ka Tingnan nyo mo. naman yung katawan nila sa katawan namin mag-ama. Kung lalaban kami sa kanila o... At saka So, lalaban kami. kasama po si Corporal Joel Dicen. Opo, sila tatlo po. At saka si Bernardo. So, itong dalawang malalaking katawan. Opo. Bali tatlo po sila. Ganon din po, malalaking katawan. So, tapos kinasuhan ka ng direct assault. Direct assault. Okay. Ilang araw po kayo nakulong? 1 linggo rin po, mahigit. Mga 1 linggo isang araw. Nagpiyansa kayo. If I remember, Mr. Chair, pinalitan ko yung piyansa nila. Ako po, kasi yung nagpiyansa sila, gumasto sila. So, yung pampiyansa nila, ako po yung nag-abono. Mr. Rodelio, so pakikwento na po. So, habang nakakulong, yung tatay nyo, kayo po ay pumunta sa... Saan yun? Ganun pa. So, sige, Mr. Rodelio, sir, nasa loob ka ng kulungan. Opo. Doon ka ba dinaalaw ng iyong anak? Hindi po, nakaupo pa po ako. Sabay po kami pinasok eh. Saan po kayo nakaupo? Sa may desk po. Ito po yung pinaka-information, dito lang po sa gilid. So, pinuntahan ka ng anak mo. Po, pagkapasok po ng anak ko, binuhat po nila eh. 4 po yata silang bumuhat o 3. Sino-sino po yung nagbuhat sa'yo? Yung anak ko po binuhat nila eh. Sila yung bumuhat eh. So, doon sa istasyon, hindi na doon sa bahay Po, ninyo. hindi po. So, pumunta yung anak mo doon para... Tingnan ako kung saan ako dinala. So, nakaupo ka doon at nakaupo yung anak mo. Opo, hindi. Sa bench. Sa upo. Hindi po, pagpasok pa lang po kasi nila ng anak ko, binuhat na nila eh. Binanatan nun nila doon sa loob, may CCTV na, may CCTV ho doon, obligado. Binanatan nila. Binanatan nila yung anak ko, tingnan yung katawan ng anak ko. Siyempre, kayo man lumagay sa akin, magulang ako. Napakasakit nung babanatan mo yung anak ko, tatlo kayo. So, may CCTV sila. Sakpo yun, meron, dahil ano po yun, Pero pag station po yun. i-request natin yung CCTV, Mr. Chair, sigurado ako sira na yung CCTV. O hindi gumagana. For sure na yan. So ngayon, binitbit yung, ikaw, Julius, binitbit ka at binanatan ka raw? Opo. Ano yung sabihin ng binanatan, sir? Pinagsasampal po ako. Tinadyakan po ako. Sampal, tadyak. Mahilig pala manampal mga itong lalaking to. Opo. Puro sampal kasi yung ate mo, sinampal niya, tapos ikaw sampal. Opo. Siguro pag sampalan, ito yung magaling, Mr. Chair. Dapat sampal king ang tawag dito kay Bernardo. O boy sampal. Bagay sa kanya, sa mukha niya, boy sampal ang pwedeng ibansag dito. So ngayon, sinampal ka ni boy sampal. Opo. Tapos sabay, kinulong ka.
Opo, nagantay pa po kami nun dun matagal. Okay. Habang pinapanood natin yung video, Mr. Chair, bakit kayo nag-bonnet? Ba't di ka nag-uniform? Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit naka-bonnet? Your Honor, Sige, part, wait. part lang po ng accessories ng mga riders yun. Accessories? At fact po na yung lugar po na yan, sir, ay I've been compa commander there for almost 2 years. Talagang 50 meters away lang po dyan sa site na yan. Nakikilala po ako ng mga tao. So we have to devise. Pero ganun pa man po, Pero bakit kailangan mo- napakilala po ako, sir, at naglabas pa po ako ng ID sa kanila. Actually, sir, di naman kami nakapasok dyan. Wait a minute. Wait a minute. You are going to serve a warrant? Sige. Kasi sabi mo makikilala ka. At least man lang body cam for your protection, for the protection of those people na your subject na you're supposed to be serving the warrant to. And why wear a bonnet? Kasi di ba pag gumamit ka ng bonnet, pagkakamalian ka talagang magnanakaw. Kahit man lang sana yung nakasibilyan ka o meron kayong kwintas tapos tsapa, pwede pa kahit naka-shorts ka, naka-t-shirt, basta't nakasabit yung tsapa, identified ka as police, operative. Nakakakit bahay para kang hold-upper. Sabi ko nga, gawin mo kaya sa bahay ni Senator Bato yan. Baka naratat ka na. Your Honor, sinikap po na magpakilala at inilabas ko pa po yung ID. No, bakit ka nag-wear ng bonnet? Part po ng accessory namin yun sa pag-ride po ng motor at kaya po nang nasabi ko, we have to devise at least na hindi po ako agad ma-burnout. Andyan na tayo. Okay, ako, pangkahin kita. Ikaw being member of the intelligence unit ng inyong istasyon, you're authorized naman to wear civilian, di ba? Pag intelligence ka. At yung operations ninyo, kung medyo alanganin ka na masunog ka kagad, okay lang yun, nakabunit ka. Pero ang hindi okay doon, yung pag-aresto ninyo, dapat may kasama ka na naka-uniform. Uniform personnel para magpakilala na police kami. This is a legitimate operation. Hindi yung kayo-kayo lang nakabuhay para kayo matulisan doon. Your Honor, Matagal ako sa intelligence unit. Ginagawa namin yan, nagbubunit kami kaya para hindi masunog ang mukha, hindi makilala, nakasibilyan. Pero, pag-effect ng arrest, andyan na yung uniform personnel para makita na police talaga ito, police operation. Ba, may kasama kayo na uniforme? Wala. yes sir, actually sir, mayroon po kaming kasamang uniform personnel few blocks away po doon sa possible site ng pag-aarestuan. Nandoon na sila. Yes sir, Sumama. yes sir. Wala man ako nakita niya sa CCTV. Few blocks away po dyan. Actually, O kalsada. few blocks away. So, pag effect nyo ng arrest, hindi sila pumunta. Hindi na po nagkaroon kasi po ilang minuto lang po yung nangyari na nagkaroon na po ng commotion.